So yun guys, good lunch time or good noon sa inyo lahat dyan. Nakahiga lang ako, actually nakatulog na ako pero nalimpungatan, ganyan, nagising. So nagbabrowse lang ako. Pero ngayon kumatok na si kuya sa door. Kumatok na siya. Tignan natin yung food na sinerve. I-check natin kung ano yung laman. Then bago kumain, maliligo rin muna ako. So yun. So, tignan natin ito. So, yun guys, good morning po. Ayun, 10 a.m. na dito sa PNG. Nagpapahinga lang ako sa kama. Yan. Wala kasing magawa. Gusto rin ko mong matulog pero hindi na ako makatulog. And then maya maya lunchtime na, darating na yung kakatok na food delivery boy. So ayun, siguro i-share ko na lang siguro yung tsura din ng hotel, although sa first day ko na itour ko naman kayo pero hindi siya ganun ka-detailed. Ayun. So, kung makikita nyo guys, itong liwanag na nasa likod ko ngayon, ayan yung pinakamalaking glass na bintana. Hindi siya nai-slide kasi bawal ma-transfer kami ng air. Although negative kami sa swab test, dahil nga may nakasalumuha kami iba't ibang tao sa airplane, sa airport. So, need na siguro na secure ng hotel yung 14 days namin is even yung airborne ngayon, hindi kami makapag-transmit sa labas ng hotel sa ibang tao. So, yun. Kaya siya parang pinaka whole sealed siya na glass. Hindi siya na-slide. Totally lock siya. Hindi namin siya na bubuksan. Yan. So, nakikita nyo na lang. Hanggang silip lang ako dito sa bintana ko. So, ang nagpaparelax dito sa view na to, ayun. Yung puno na yung bundok na tinuturo ko ngayon. Yan. Kung titignan nyo dun sa camera, kasi malayo siya. Pero dito sa view ko ngayon, para lang siyang isa o dalawang istasyon ng MRT. So yun, ganun lang siya kalapit sa sa camera. Malayo lang siyang tignan pero malapit siya talaga sa mata ko kung titignan siya in reality, hindi sa camera. So yun, ito maganda rin dito sa hotel na to. Bukod sa may parang kulambo o basta parang manipis na tela ng bintana, meron pa siya yung mga palapang sarado talaga sa gabi. So yan, kino-close ko yan sa gabi pag matutulog na ako. Kasi nga baka bigla mamaya may sumilip na kung ano-ano dito na hindi natin inaasahan. Baka kung ano yung meron sa Pilipinas, meron din dito. So medyo nag-iingat lang din tayo. Tapos dito sa room ko, meron painting. Parang mukha siya ng tao. Yan. Hindi ko nga alam kung si Iron Man ba yun parang no? Yun. So, minsan, ang weird lang pag nagbablog ako, napapalingon ako sa painting na yan. Iniisip ko parang mukha siya ng taong nakatingin sa akin. So, yun. Next naman, itong TV na to, na hindi ko pa rin talaga ginagalaw. Sabihin na natin na hindi ako interested manood. Kasi, so far sa ngayon, wala talaga akong gustong panoorin. Unlike lang ng mga movies sa Netflix na mga videos sa Facebook, yun lang yung ginagawa ko, kaya nagsi-cellphone lang na lang ako. May mga labahan na rin po ako dito. Yun nga yung isa sa pagkakamali ko kasi hindi ako nakapagdala ng sabon. So yung mga labahan ko rito, nag-ipon na siya. So yung papakita ko na lang. So yeah. Mga nakasabit na siya dyan. So, inahantay ko yung dalawang kabatch ko na dumating kasi nagpasabay nga ako sa kanila ng kape at ng sabon para makapaglaba na ako. Actually, pwede naman yung laundry services dito pero mahal. Tsaka yung currency na ibabayad is currency nila, hindi peso. Hindi naman ako nakapagpalit sa airport or sa money changer sa Philippines para makapag-ready sana. So wala rin akong ibabayad dito sa hotel. Kasi i-charge siya sa akin on my own money. Kaya hindi ako makapag-laundry. So yun, inaantay ko na lang yung dalawa kong kasama para makapaglaba na ako.
kapag nadala na nila pag-arrive dito sa PNG, yung sabon, Ariel, Downy, yun, tsaka kasama ng Great Ace White. So ngayon, itutur ko naman kayo sa mini rep ko na sumasabog na. Una, yan, yung kape yan ko. Punong-puno na siya ng iba't ibang kape. Tsaka tea. Yan. Tea. Tapos, kung mapapansin nyo dito, andito na sa labas yung kaninang breakfast na apple, tsaka mansanas. Ay, apple tsaka orange, sorry. Kasi hindi na po siya mag-asya dito sa mini rep ko. Tingnan nyo. Ito yung mini rep ko. Pag binuksan nyo siya, punong-puno na siya. Wala na po akong chance maipasok pa yung dalawang prutas na yun. Puro tinapay, inumin, cookies, chocolate milk, water, yogurt, brownies, donut, biscuits, milk. Yun. Tapos soft drinks. So, yun. Punong-puno na po yung mini rep ko. Hindi na po mag-asya tong dalawang prutas na to. So, pag may pinadala po ulit sa akin na prutas bukas or mamaya para sa lunch or dinner or kung ano man dessert na ibibigay, hindi ko na po yung magpapasok. Kaya obligayin ko na rin po talaga yung sarili ko na kumain ng fruits. Tapos ayan nga yung mga snacks ko. Hanggang ngayon hindi ko pa nagagalaw. Hindi naman ako sa gutumin na tao, guys. Sabi ko nga, kape lang, solved na ako eh. So, sayang to. Pati nga yung mga noodles, cup noodles, oh. Hindi ko pa nagagalaw. Yung candy, yung boy bawang nakaraan. Ito ngayon, may isa pa akong tinapay. So, stock ko naman siya for 7 days. Pang 3rd day ko na ngayon. So, hindi ko pa rin siya napapakailaman. Hindi ko lang alam na hindi ba ako mahilig. Mahilig ako mamulutan. Sakto pang pulutan lahat. Pero wala kasing alak dito. Tsaka wala naman akong kainuman. Dahil solo ko lang. So, nandyan lang siya nakatawi. Hindi ko na alam. Baka after 7 days ulit, magpadala na naman ulit yung HR namin ng pang 7 days stock na snacks ko. So, hindi ko na alam yung gagawin ko. Sasabog na ako rito. So, siguro mag-a-advise na ako sa kanila na wag na mag-send since marami pa ako natitira. At the same time, cost saving din yun para sa company na hindi na sila mag-expense para sa akin since na may stock pa ako dito at hindi ko naman talaga siya ganun nagagalaw o nauubos. Yun. So, ito nga yung slice kanina na bread. May isa pa yan na dinagdag ko dyan na kahapon hindi naubos. Yun. So, ayan yung ano ko dito, situation ko for 3 days. Marami na akong food, maraming snack, maraming biscuit, cup noodles, soft drinks, yogurt, chocolate milk na hindi pa nagagalaw. Kasi more on kape ako. Kape ng umaga, ng tanghali, ng hapon, ng gabi, ng madaling araw. Puro kape lang ako. Kasi kung tatanungin niyo pala ako ba't ako nagkakape lagi? Kasi yun yung dugo ko, coffee is life. Hindi, nagtutubig naman ako, guys. Pero mas nakakapag-isip at nare-relax lang din yung katawan ko at isip ko. Nakakapag-isip ako ng tama sa pag nagiinom ako ng kape. Marami nagsasabi na baka ma-overdose ako o mag-palpitate pero never ko pong na-experience. Di ko lang alam, siguro mas gusto ng katawan ko yung kape. Yun. At the same time naman, minsan pag uhaw na uhaw ako, tubig talaga ako. Pag bago kumain or kumakain, yun. Ang kape ko lang yung pag parang wala akong ginagawa. Tapos almusal, merienda, kape. Hindi ako more on soft drinks or juice. Nagtutubig naman ako talaga pagkain session. Yun. Minsan soft drinks, pero other than water is coffee. Coffee lover talaga po ako. So, yun. Ito yung kama ko na walang katabi. Solo. Yan. Yung CR. Yan. Itong inuupuan ko. Yan. Para siyang tumba-tumba na upuan. Kasi nga may desk po dito. Yan. May pa-lampshade sila. Para nga pag siguro pag meeting or mag-aaral, mag-lecture, yan tulad ko. Since nga kasi na wala akong ginawa, yan. Wala akong ginagawa.
Since may sideline ako na naiwan sa Philippines, in-update ko siya. Kakaiba yung pag-travel ko ngayon kasi nga abutan ako ng pandemic. Siguro usually yung traveling after pagdating ng airport, sabak na sa work. Pero ngayon this time, since kasi natin naman tayo ng pandemic, pinag-hotel po lahat ng tao. Kaya napabilang po din ako dito. Hindi para magpasarap ng buhay, kundi para sa kapakanan at kaligtasan din ng bawat isa ng mga tao dito at ako. Yun. So, para maging safety, yun, hindi maka-experience ng pandemic or ng COVID-19, hindi makahawa, hindi makapag-transfer. Sa ngayon, enjoy ko yung 14 days ko dito. Wala kasi talagang magagawang iba. Pwede akong tumambling, mag-exercise, kumain, matulog, magkape, manood, mag-cellphone. Since nga kasi pre-internet access dito sa hotel. So, yun lang yung pwede kong magawa. So, ito ngayon, sinasabayan ko nga lang ng kung ano-ano. As long as may magagawa ako, gagawin ko. Bukod sa hindi lang paglabas dun sa pintuan na yun. Kasi nga, bawal. Yun. Ngayon, magla-lunch time na. Antayin na lang yung 12. Yung 12. May kakatok na ulit mamaya. So, abangan natin kung ano yung food na isa-serve. Isi-share ko ulit sa inyo kung ano yung pagkain, kung ano yung lasa, ano yung itsura. Bibidyoan ko ulit. Yun. So, thank you and good morning. So, yun guys, good morning. Lunchtime na ngayon dito sa PNG. Ito na yung food na dineliver kanina. And then, since nga ito na yung food ko, tsaka itong isang parang slice ng browns or cake, tabi na lang muna natin siya kasi dessert naman to eh. So, yun. So, inopen ko na rin yung light ng lampshade para mas makita yung tsura niya. So, yan. And then, dahil ito nga lang yung food ko, sabi ko sa inyo, nag-open na lang ako ng cup noodles para mabawasan ko naman yung stock ko kasi nga baka nasira yung ibang food. So, sa cup noodles, nilagyan ko na siya ng mainit na tubig, hinalo ko na rin yung mga parang nakalagay dun sa sachet niya. And then, ngayon lang ako nakakita na yung tinidor natutupi, oh. Natutupi siya. So, yun. Pagka ganun mo, igagano mo naman siya. Halika niya. Ilalak nyo lang siya. So, ayun na. Para ma-stir nyo na yung naluto nyo na noodles. Ito yung Popni. Yung pinakita ko nakarado. Nag-unbox tayo ng package. So yun, hinahalo ko siya ngayon. Tingnan muna natin. May parang chili flavor to. Tapos may nakita akong mga sili kanina. Yun, tikman natin. May anghang. Guys, hindi talaga ako mahilig sa maanghang. Pero as long as kaya kong subukan, try natin pa rin. Noodles, unahin natin. May mga staff na nag-uusap sa labas ng door siguro. May mga hinatid sila or kino-collect. Yun. Yun nga, maanghang. Masarap. Para din siyang Nissin cup noodles sa atin. Naman siyang something nakakaiba. So, parang usual na cup noodles. Kasi halos lahat naman ng different type ng noodles sa Pilipinas nandun binibenta eh. Pero nga nauso yung mga parang yung maanghang, yung tawag dun. So, ito na siya, yung lunch ko ngayon. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Wait, kunin ko yung menu ha. Saglit. Since kasi today is Monday dito, chicken Caesar wrap. So, para siguro siya sa atin, lumpiang sariwa pero may chicken slice siya sa loob. Ito, nalulungkot din ako sa dinner mamaya kasi nakikita ko dito. Salad tsaka tinapay lang mamayang gabi. So yun, kaya hindi po ako mahilig sa maanghang. Kasi yung anghang sa bibig ko napupunta sa ilong, nagiging sipon. So, kaya hindi ko sinanay sarili ko na kumain ng maanghang kasi ayun po yung effect sa akin. Yung okay yung ilong ko, mamaya magkakasipon dahil sa anghang. Ayan, kung naririnig yun, nagkakaroon. Wala na po yan. So, itabi ko muna tong isa. Lagay natin dito sa canister. Yan.
Tapos tikman na po natin siya. Nakapaghugas na rin pala ako. Itong plate namin tsaka itong mga utensil. Kami lang po yung naghuhugas nito sa sink. Doon sa sink. May binigay naman silang dishwashing liquid. So, bawal kasing palit ng palit kasi nga diba naka-isolate kami, naka-quarantine kami dito. So, parang kami na lang maghuhugas para hindi na sila magsaserve ng mga gantong stainless na spoon and fork. May mga nakaraan mayroong mga parang plastic spoon and fork pero tinatapon din yung kasi nga plastic yun. Saan ito? Sarap siya guys. Okay, yung wrap niya dahil siya sa shawarma, yung wrap. So I think ito sinuggest for lunchtime sa mga nagda-diet or healthy living or vegetarian. Kasi itong wrap medyo mabigat na siya sa tiyan. Pag ninguya mo pa lang siya, para na siyang kanin. Ganun yung effect niya sa akin. Masarap guys, masarap. Hindi lang recommendable for me na gawin siyang lunch. Pwede itong merienda or after lunch. In fairness guys, ang dami niyang noodles. Punong-puno. Pinuno ko to ng sabaw pero ang konti lang ng sabaw niya ngayon. Dahil nga siguro sa dami ng noodles. Siguro di ako tatagal nito ng 2 sunod na ganito kasi nga mga... So itong isang natitirang ito, may merienda ko na lang siguro mga around 3 or 4 pag nag-edit ako ng video. So itatabi ko siya. So another tambak na naman to ng food. Tsaka itong dessert after na para sa lunchtime. Yan. Medyo hindi siya ganun kadami kasi nga 2 piraso siya na parang hiniwa. Ganun lang talaga yung laki ng wrap niya. May mga slice na ng ham. Masarap siyang merienda, side dish. Nga pala kanina tumawag ako sa front desk. Sabi ko sa kanya, re-request ako ng trash bag. Kasi yung trash bag ko dito para doon sa food waste, punong-puno na. Kasi nga ang daming canister na tinatapon. Hindi kasi pwedeng ipunin. Kailangan siyang i-dispose. So, nilabas ko na kagabi yung trash bag ko. Tinapon ko na. And then, kinuha naman na siya. Kaninang umaga, kinuha na siya sa labas ng pinto. Pero wala silang pinalit na trash bag. Kaya ako tumawag sa front desk. And then, acknowledge naman nila. Pero kanina pang morning yun. Mga 6:30 or 7 nung dineliver yung breakfast kanina. So hanggang ngayon lapit na 12:30 na, wala pa rin silang binibigay na kapalit. So siguro magpa-follow up call na lang ulit ako sa front desk mamaya mga siguro around 3 or 4 para dun sa trash bag kasi tulad nitong pinagkainan ko ngayon, itatapon ko na to, wala akong mapapaglagyan. Although may bin dito, pero dapat kasi nakasupot, di ba? Kailangan pa rin may trash bag. So yun, thank you and until next video, bye bye.